Okay guys, welcome back. So try natin mag-solve ngayon ng mga problems, okay? So first problem, find the derivative of y with respect to x of the equation x is equal to y cubed over 2. So ang pinapahanap niya sa atin is yung dy natin, derivative of y with respect to x, okay? Kapag nagdi-derivative tayo guys, tandaan natin, itong nasa baba, itong nasa babang variable, yun yung dinidifferentiate natin. Okay, so basically, ito yung independent variable mo. Okay? So, kailangan na muna natin i-isolate yung y para maging function muna siya ng x. Okay? Di ba sabi natin kanina, dapat, kapag sinabi nating function, dapat ang makikita mong value lang dyan, puro x lang. And dapat, para maging function siya, nag-iisang variable siya, which is yung y lang siya. Okay? So, paano natin i-isolate yung y? So, alam naman natin paano mag-rearrange ng equation, di ba? Lipat natin yung 2 doon, magiging 2x. Lipat natin yung exponent dito, magiging cube root. Okay? Yan ang y. So, isa na siyang function of x. Therefore, pwede na natin kunin yung derivative ng y with respect to x. Okay? Ngayon, kapag nagdi-differentiate tayo, alam naman, I assume alam nyo na yung mga basic differential functions natin, di ba? Tulad ng yung mga chain rule, yung mga product rule, no? So, hindi na natin i-discuss yun dito. So, puro application lang muna tayo. So, puro application lang tayo dito. Okay? So, ngayon, ito, kapag cube root yan, mas maganda isulat natin siya in the form of an exponent. Huwag radical. Kasi, mahirapan tayong mag-differentiate kapag naka-radical siya. Wherein kapag naka-exponent, familiar tayong lahat doon. Tama? So, instead, isulat natin itong y as 2x raised to 1/3. Okay? So, naalala niyo yung radical, yung rules natin kapag susulat tayo ng square root. Ang exponent dito sa loob, yun ang numerator. Ang exponent sa labas, yun ang denominator. Okay? So, wala ka naman exponent sa loob, so 1 lang yan. Yeah, 1/3. Okay? Alright. So, ngayon, ang derivative natin, pag nidi-differentiate tayo ng y, di ba? Ano yung rule natin? Ibababa natin yung exponent. So, ibababa natin yung 1/3. Tapos, copy natin to 2x. And then, itong 1/3, maminusan natin ng 1. Tama? Alright. Ngayon, simplify lang natin yan. Ito magiging 1/3 minus 1, that is negative 2/3. Tama ba? Magiging 2x over 3. Simplify lang natin yon over raised to negative 2/3. And that's the answer. Yan ang derivative natin. Okay? So, pwede yung pang i-rearrange yan. Depende kung ano yung nasa choices siguro nung sinasagutan mo. Pero kung tip lang, kung sakaling meron kang choices dyan na A, B, C, D, and wala siyang kamukha dito, ang tip ko lang, try substituting a value. Try mo mag-substitute ng value ng x. Okay? Dito. Try natin na x is equal to 5. Ganon. So, makakaproduce ka ng value nito. And i-compare mo sa mga choices. Substitute mo rin yung value ng 5 sa kanila. And kung sino yung makakapag-produce ng parehong value na na-produce mo dito, yun ang sagot. Okay? So, I hope na-gets yun. Proceed tayo sa next problem. Oh, naharangan siya. So, hanapin daw natin ang dy over dx nitong function natin na to. Okay? So, hanapin lang natin yung derivative nito. So, copy natin coefficient. And then, anong derivative ng sin x? Ang derivative ng sin x is cosine x. And then, multiplied by the derivative ng nasa loob. So, yun ang chain rule natin, diba? Ano ang derivative ng x? 1 lang yan. Okay? Multiply by 1. Na dapat, ang x mo daw is equal sa 2 degrees. Pero, ito tatandaan natin guys, kapag nag-differentiate tayo at nag-integrate, madalas sa calculus, and nag-involve tayo ng mga trigo, angles, ganyan, huwag tayong gagamit ng degrees. Gamit tayo lagi ng radians, okay? Kasi yun ang kayang basahin ng calculator natin. Okay? So, convert muna natin 2 degrees into radians, okay? So, ilan ba yan sa radians? Pi over 90. Okay? So, yan ay pi over 90. Right? And also, huwag niyong kalimutan na palitan tong yung palitan niyo yung nasa yung
calculate nyo into radians, okay? Dito. Radians tayo, okay? Okay. Ngayon, substitute lang natin tong pi over 90 dito sa value nung x natin. Sa nakuha nating derivative, okay? So, yan ay 2 cosine pi over 90 times 1. Ayun ang sagot. So, yan daw ay 1.9988. Okay? So, yan. Okay. So, ngayon, try naman natin siyang sagutin na kung saan gagamitin natin tong concept na to. Okay? So, ang concept natin, di ba, ito? Y prime is equal daw dapat yan sa, ang y prime yun din ang dy over dx. Iba lang ang notation. So, yan na y equal sa f of x plus yung delta x natin minus yung f of x. Okay? Over delta x. Alright? Ngayon, di ba ano ba ang f of x natin? Ang f of x natin, kung mapansin mo, ito na mismo yun. Di ba? Kasi sabi natin kanina, ang f of x dapat mag-isa lang siyang y. Eh, ayun, mag-isa na siyang y dun. No? So, pwede na natin sabihin na f of x to is equal to 2 sin x. Okay? Yan ang f of x mo. So, hanapin natin yung value ng f of x at x is equal to 2 degrees. Okay? So, hanapin lang natin yung value na to. X natin is f of x gagawin natin at 2 degrees. Pero, di ba, kung maalala nyo, dapat naka-radians tayo. So, pi over 90 ang 2 degrees. So, f of pi over 90 tayo. Guys, kapag nag-evaluate tayo ng function, kung ano yung nakalagay sa parenthesis na to, yun yung ikakabit mo do sa variable mo, do sa function. Okay? So, yan ay 2 sin x. Eh, ang x natin, pi over 90, yung nakalagay sa parenthesis. So, pi over 90. Okay? So, hanapin natin yan sa calculus natin. Yan ay, store natin yan, no? Store na yan ng value. So, mag-store tayo ng value kasi ang reason kung bakit tayo nag-store ng values kasi kung maalala nyo, yung change ng x na ng x natin, yung delta x natin, sobrang liit niya. Nasa decimal na yan. Sabihin natin, almost approaching sa 0, di ba? So, kapag nag-round off ka kasi ng number or ng decimal, mawawala yung purpose ng pag-increment natin ng sobrang liit. Kasi hindi mo na kinonsider yung mga decimal eh. Eh yung mga decimal ngayon yung kumbaga naka-focus tayo doon sa mga sobrang liit na decimals eh. Eh kapag hindi mo kinonsider yun, wala kang makikitang change doon sa values mo. So kailangan natin i-store yung value, okay? Ngayon, hanapin naman natin itong pangalawa. F of x plus delta x, okay? Ngayon, kung maalala nyo, wala pa tayong sinaset na delta x. Try natin iset ang delta x natin as, sabi natin, dapat approaching 0 yan. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin 0 talaga yan. Kasi kapag nag-0 yan, mag-0 yung denominator, undefined ka. Okay? So, try lang natin mag-substitute ng value na super lapit sa 0. Yan siguro, 0.0001. Okay? So, magiging f of x plus delta x natin is f of x, anong x natin? Pi over 90 plus delta x, 0.001. Okay? Ngayon, kung ano yung nasa dito sa parenthesis, sa loob ng function mo, yun ang isa-substitute mong value doon sa x mo. Doon sa variable mo, doon sa mismong equation. So, 2 sin pi over 90 plus 0.0001. Okay? And then, store natin yan sa b. Okay? Pero, store natin yan sa b. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, ang value ng b, 0.06999. Hindi mo ang value ng a. 0.0697. So, imagine mo kung nag-round off ka ng decimal. Ni-round off mo dito. 0.07 ka dito. And yung b mo, 0.07 di mo mo. So, yun lang sinasabi ko kanina. Kaya, dapat hindi ka mag-round off. Kasi, pag nag-round off ka, mawawala yung change na kinukuha mo. Yung change sa value. Okay? Ngayon, so meron tayong mga values. Meron tayong b tsaka a. Ang y prime natin, pwede natin sabihin na ito. Di ba b yan? b minus a over ang delta x natin. 0.0001. Okay? Try natin i-calculate. b minus a over. Ayun. 1.99.
Yan ang importance ng concept kapag magagamit mo siya kapag nakalimutan mo to. Pag nakalimutan mong gawin to, okay? Yung derivative ng mga certain expressions natin, okay? Or pwede rin natin gamitan ng calcu yan mismo. Pwede nating irekta sa calcu kung hindi naman masyadong mahirap yung integrate. Ayan, pwede natin. So, 2 sin x. Ano ang 2 degree? At x is equal to 2 degrees, di ba? Ayan, 2 degrees natin, pi over 90. So, yun. Makukuha mo pa rin yun. 1.9987. Okay? Ngayon, meron tayo naman third question. Sabi niya, given the function y is equal to x multiplied by x plus 1 parenthesis squared, determine daw natin yung pangalawang derivative niya at x is equal to 1. Okay? So, kapag sinabi yung second derivative, i-derive down natin siya 2 times. Okay? So, kung makikita natin, naka-isolate naman na yung y, function na siya, pwede na natin kunin yung derivative niya. Okay? So, ang first derivative niyan, makikita natin, meron tayong dalawang way dito para ma-solve natin yan. Pwede natin i-expand muna yan and then distribute natin yung x para makuha natin siya. Yung pag-derive natin nun, napaka-simple lang. Tigi-tigisa, okay? So, try natin yun, no? Try natin. Expand natin itong buong to. Yan ay equal sa x multiplied by. Expand natin ito nasa loob. Yan ay x squared plus 2x plus 2. Okay? And then distribute natin yung x. Magiging x cubed plus 2x squared plus 2x. Okay? So, yan lang ang i-derive natin. So, kung mapapansin nyo, mas madali, diba? Kaysa gagamit pa tayo ng product rule at saka yung exponent rule na alam natin. Masyadong matagal yun eh. So, ito, yan na. Hanapin natin yung first derivative. So, first derivative, baba natin exponent, magiging 3x squared plus 4x plus 2. Yan ang first derivative. Hanapin naman natin yung second derivative. 6x plus 4. Wala na. Okay? And then, hanapin daw natin ang second derivative niya at x is equal to 1. So, ang x mo daw dito is equal to 1. So, plug in lang natin yun doon. Ang second derivative natin magiging 6 multiplied by 1 plus 4 which is equal to 10. Okay? Yan ang second derivative. Alright? Okay? Tapos na tayo sa mga basic questions natin about sa concept ng differential calculus. Proceed naman tayo dun sa application natin sa mga word problem. Okay? Okay. So, meron daw tayo dito. A Norman window is a window that has the shape of a semicircle on a rectangle. A Norman window is going to be built with a perimeter of 30 feet. Sabi niya, ang diameter daw ng circle is equal to the width of the rectangle. Determine the width that allows the maximum amount of light to pass through. Okay, ngayon, ano muna ba ang Norman window? So, itong problem na to madalas isang iconic problem to sa differential calculus. Madalas, I don't know, baka makita mo yun sa maraming libro. Almost lahat ata ng libro na may kinalaman sa differential calculus. Example tong problem na to. So, ito itsura ng isang Norman window, no? Meron daw siyang semicircle sa taas ng rectangle. Okay? Ito yung semicircle na part, ito yung rectangle na part. Okay? So, dapat daw, ang perimeter nitong Norman window mo, 30 feet. So, itong buong length ng frame niya, dapat 30 feet daw. Sabi niya, ang diameter daw ng circle is equal to the width of the rectangle. Tama naman. Ayun yung diameter ng circle, yun yung width ng rectangle. Tama lang, di ba? Sabi niya, determine daw yung width, yung itong lapad nito, ito. Sabihin natin ito yung, na kung saan, maximum amount of light yung papasok. So, paano ba natin maximize yung light na papasok dyan? Kapag maximum yung area. Kapag malaki yung area ng window mo, maraming sikat ng araw na papasok naman. So, kailangan natin i-maximize yung area natin. Okay? So, anong concept to? Kung maalala nyo, ito yung concept na natin ng mga critical points. Kailangan natin i-max. Hanapin yung maximum. Okay? Natin hanapin yung maxima. So, madalas, kailangan kapag ganito mga problem, mga maximum, minimum, mga type of problem. Diba sabi natin kanina, balikan natin yung natin dito. Sabi niya, ang critical point daw
yun ang point na kung saan yung derivative mo equal siya sa 0. Ngayon, dapat ma-realize mo muna ano yung diniderivative natin dito. Ano tong y? Ano ba tong y na to? Kung mapansin nyo, ito yung mga local natin, di ba? Ay yung mga maximum, minimum. Paano sila naging maximum, minimum? Ano yung basehan natin na value nila? Yung value nila sa y-axis. Ito. Ito yung y niyan. Ayan yung y niyan. Okay? Ito yung y niyan. Tama? Ito yung y niyan. Okay? So, basically, ang basehan natin sa pagiging maximum, minimum nila is yung mismong y or yung mismong function. Okay? So, ibig sabihin dito, ano ba yung basehan yung pagiging maximum natin dito? Ang basehan natin dito, yung area, di ba sabi natin? So, ang area ang function natin. Ang area natin, dapat function siya ng ano? Ano ba yung tinatanong? Yung width daw. Pinahanap niya yung determine the width daw, sabi niya. Hinahanap natin yung width, no? So, function siya nung width natin or yung x natin, okay? So, yun ang ibig sabihin. Ganun yung kumbaga, ganun tayo mag-analyze ng maxima and minima problems sa calculus. Una, hanapin mo muna ano ba yung variable na i-maximize mo. Dito, ang i-maximize natin dito, yung area. So, A. Siya yung function mo. Siya yung A, okay? Or basically, siya yung y mo. And then, hanapin mo, saan siya nakabase? Ano yung pinapahanap? Saan nakabase yung area natin? Saan natin ibabase yung area natin? Sa width. Ayun, no? Kasi yun yung tinatanong niya. Width daw. Okay? So, kumbaga, ang kapag ginraph mo yan, para ma-imagine natin, kapag ginraph mo yan, etong y-axis mo, yan yung area. Ang x-axis mo, yan ang width. Okay? So, basically, kapag nakagawa ka ng equation yan, may ganyan yan, pag ganyan. Kaya siguro ang graph niyan, hindi ko alam, assume lang yan. Ito ang pinapahanap. Ito ang maximum area, ang pinapahanap sa'yo, itong value ng x mo, or yung width. Ito. Okay? So, yun ang pinapahanap niya. Okay? Okay, saburay na. Ang area natin, di ba sabi natin, ang area natin dapat, function siya nung width natin. Okay? Hanapin mo natin yung area natin. Ito, sabihin natin ito, height ng Norman window, no? H. Ito naman, ito, di ba? Ito yung diameter, x din yan. So, ano tong radius? Ito ay x over 2. Okay? Ngayon, ano ang perimeter niyan? Ang perimeter, ang area niyan. Ang area niyan. So, ang area natin equals sa x times h, yung area ng rectangle na part. X times h. Okay. Plus yung area ng half circle natin. Ano ba ang area ng circle? Pi r squared. Half lang siya. So, pi r squared over 2. Ano ang r natin? Yung radius. X over 2. Kasi ang diameter natin, x. Yan ay pi r squared, x over 2, squared over 2. Or sabihin natin 0.5. Okay? Yan ang area natin. Ngayon, kung mapansin natin dito, hindi pa tayo pwede mag-derivative dyan kasi dapat nga, di ba sabi natin, para mahanap mo ang derivative ng isang function, dapat wala kang makikitang ibang variable kundi yung variable ng function na yon. Na sa case na to is x, yung width. Meron ka pang height. Hindi naman sinabi sa problem na constant ang height. So, automatic, variable ang height. Assume natin as variable kasi walang sinabi sa problem na constant ang height. So, nagbabago-bago din yan. Depende dun sa, sa situation natin. So, kailangan pa natin makakuha niya ng isang equation na kung saan kaya nating ma-represent yung value ng h in terms of x. Kasi pag napalitan mo tong h, na kung saan ang itsura niya is puro x lang, puro x na yung area mo. Tama? Pwede na tayong mag-derivative. Tama ba? Okay, so, kung papansinin nyo, meron tayong perimeter na 30 feet. Tama? Sa problem. So, try natin gamitin yun. So, hanapin natin yung perimeter natin. Ang perimeter daw natin, 30 feet. Para kunin natin perimeter, kukunin lang natin yung haba ng gilid niya, yung sides. Okay? So, meron tayong dalawang h, isa dito, tsaka isa doon. So, 2h.
plus isang width sa baba, x. Plus yung circumference ng bilog. Kalahati lang ng bilog yan. Ano pa ang circumference ng isang bilog? Pi diameter, tama? Kalahati lang. So, pi diameter over 2. Pi x over 2. Okay? Ang x natin yung diameter. Divide natin sa 2 para makuha yung semi lang. Half lang. Ngayon, kung mapapansin nyo dito, pwede natin kunin yung h, tama? Ano ang h natin? Pag ni-rearrange natin ang equation, yan ay 30 minus x minus pi x over 2 over 2 lahat. Tama? Ito magiging 4. Tama? Okay, ganyan. Okay? Ngayon, try natin i-simplify ito para hindi tayo mahirapan mamaya, no? So, plug in lang natin to doon. Magiging 30 ay magiging dito pala. Plug in natin dito sa A sa una nating equation kasi ito ang mina-maximize natin, di ba, yung area. So, A equal to x multiplied by, ano ang h? Ito. 15 minus 0.5x minus 0.25 pi x plus pi. Ito magiging x squared. Tapos yung nasa baba magiging 4. So, magiging x squared multiplied by 0.25 na lang. Okay? Kasi itong yung 2 sa baba, in-erase mo rin sa 2, magiging 1/4. Kaya 0.25. Multiply ba natin ng 0.5? Okay? Ngayon, di ba? Kung makikita nyo, puro x na lang yung variable natin sa equation natin. Mukha lang siyang komplikado tignan, pero kung titignan mo, multiply plus lang naman yan. Tama? So, distribute natin itong x dito. Ito magiging x. Ito magiging squared. Ito magiging squared. Okay? So, pwede na natin tanggalin yung x doon. So, yan magiging derivative ng a with respect to x. Okay? Dapat yan ay equal to 0. Diba? Kasi ang sabi nga natin, ang critical point, doon mo makikita na ang derivative mo is 0. Okay? So, yan ay 15x, derivative na ito may 15 minus, make it 2 times 0.5x. So, pababa din. 2 times 0.25 pi x plus, so pababa din, 2 pi x. Let's copy the rest. Okay? Alright. Ngayon, kung makikita nyo, pwede natin i-solve yung x. Okay? Ayun. So, ang x daw natin is 8.43. Okay? So, ibig sabihin, yan ang width ng Norman window mo or ng rectangle mo na kung saan mamamaximize mo ang area. Okay? So, yan ang sagot natin. Okay? So, yan ang application talaga ng differential calculus. Madalas sa mga problems sa differential calculus, halos maxima and minima. So, madalas sa word problem yan ng mga tinatanong.